Ako si Maria at ito ang aking kwento. Good morning, Mrs. ko. Magandang bati ni Jack sa umaga sa asawang si Amethyst. Nilapitan niya, tinalikan to sa noot, saka ibinaba ang dalang tray na may lamang breakfast. Siya ang nagluto nun para kay Amethyst. Espesyal ang araw na to dahil itong unang araw na maniligaw siya sa kanyang asawa. Natatawa man na ngayon pa naisip ni Amethyst ang tungkol sa paniligaw. May anak na sila't kasal, pero ibibigay niya para maramdaman ito kung gaano niya ito kamahal. Nagising si Amethyst at agad gumiti kay Jax. Umupo siya sa kama at nilagyan ng asawa niya ng unan ang kanyang likuran. Magsasalita sana siya pero kaagad napatingin sa gawin ng pinto nang may kumatok. Ako na, huwag ka nang tumayo, presenta ni Jax. Nginitian siya ni Amethyst at marahang tumango. Good morning po, Sir Jax. Ito na po ang pinabibili ninyong bouquet of flowers. Saan ni Anya, ang private nurse ni Amethyst. Kinuha ni Jack sa mga bulaklak kay Anya. Thanks, pwede kang mag-off today, Anya. Ako na munang bahala sa misis ko. Malapad nang umiti si Anya sa narinig. Maraming salamat po. Palagi na lang po akong naka-day off. Tumawa lamang sa Jack sa tinuran ng nurse ng asawa. Nagpaalam na si Anya at binalikan siya ni Amethyst. Flowers for my beautiful wife? Sabi niya at nilahad ang mga bulaklak kay Amethyst. May pabulaklak ka pa, Mr. Barowell. Totohanan na bang paniligaw mo? Panunokso ni Amethyst. Yes, dapat sinisimulan ng umaga, yung pagkagising ng irog ko. Malakas na humalakak si Amethyst. Para kang high school kung manligaw, sabi niya at kinuha ang mga bulaklak saka inamoy. Napaismed si Jack sa tinura ng asawa. Di niya akalaing may edad pa lang basihan sa estilo ng panliligaw niya. First time kong gawin to kaya medyo kinakabahan pa ako. Honestly, hindi ko alam ang gagawin ko at hindi ko rin alam kung anong tamang paraan ng panliligaw. Kailangan ko pang i-search sa internet para lang magkaroon ako ng ideya. At ito ang mga nabasa ko. Napakamot na lang sa ulo sa Jax. Wala talaga siyang alam sa panliligaw at ito lang alam niyang paraan para magpa-impress sa asawa. May puntos ka naman, komento ni Amethyst habang bumababa sa kama. Oh, saan ka pupunta? Humble na tanong ni Jax. Sa banyo, maliligo bago kumain. May pilyong ngiti sa labi ni Jax habang sinusundan ang tingin ng asawa. Gusto mo, sabayan na kita? Lumingon si Amethyst, taas kilay. Sa pagkain? Ngumiti si Jax. Pwede rin, pero iba sanang naisip ko. Napailing na lang si Amethyst pero hindi na itago ang ngiting pilit niyang pinipigilan. Ewan ko sa'yo. Hintayin mo na lang ako at dyan ka lang sa labas. Napabuntong hininga na lang sa Jax at sinunod ang gusto ng asawa. Bumababa sina Jax at Amethyst sa hagdan. Bihis na bihis silang mag-asawa. Pagkatapos silang kumain, sinabi ni Jax na meron silang pupuntahan. Pero hindi niya nabanggit sa asawa kung saan. Good morning po, Mama Wendy. Magalang na bati ni Jax. Nilapitan niya ang babaeng biyanan at nagmano. Good morning din. Teka, saan kayo pupuntang dalawa? Nagtatakang tanong ni Wendy. Sinuyod niya ng tingin ng mag-asawang nasa kanyang harapan. Meron po kaming pupuntahan ni Amethyst. Hihiramin ko lang po muna siya. Pagpapaalam ni Jack sa ina ng asawa. Napabaling siya ng tingin sa katabi at gumiti ng matamis. Jax, asawa mo na ang anak ko. Hindi mo na siya kailangan ipagpaalam pa sa akin. Ma, nanliligaw po ako kay Amethyst. Para formal, gusto ko pong magpaalam sa inyo at gusto ko rin pong ipakita sa kanya na seryoso ko sa sinabi ko na liligawan ko siya. Walang takot na sagot ni Jax. Napabaling ang tingin ni Wendy sa kanyang anak. Nagtatanong ang kanyang mga tingin dito. Tanging ngiti ang naging sagot ni Amethyst sa kanya. Ganun ba? Sabay ngiti niya. O sige, kung ano makapagpapaligaya sa anak ko, yun ang gusto kong gawin mo lang, Jax. Iba na ang buhay na tinatahak niya at alam ko, di na ako bahagi ng palagi niyang makakasama. Ikaw at ang mga magiging anak ninyo. Napaluha si Amethyst sa sinabi ng ina. Ma, sabi niya. Nilapitan niya ito at niyakap na mahigpit. Mahal na mahal kita, anak, at hangad ko ang kaligayahan ninyong mag-asawa. May damdaming saad ni Wendy nang niharap niya sa kanya si Amethyst. Salamat po, sambit ni Amethyst habang pinupunasan ang kanyang mga luha sa mata. Siya at lumakad na kayo. Basta ingatan mong anak ko, Jax.
Bilin ni Wendy sa manugang. Makakaasa po kayo, Mama Wendy. Iingatan ko po siya maging ang anak namin at mamahalin ko sila ng buong puso. Tugon na nakangiting sa Jax. Naipark na Jax ang minamanayang kotse sa isang lumang garahe. Nasa lumang bahay ni na Jax sa mag-asawa. Nagtatakang tinapunan ng tingin ni Amethyst ang kanyang asawa. Bahay ng nanay mo? Tumango sa Jax. Yes, this is my mom's house at dito rin ako lumaki. Sa bahay na to ko natutong magsikap. Bakit tayo nandito? Saglit na natahimik si Jax. Inunbak ko ng seatbelt at tinarap si Amethyst. Dahil gusto ko na makita mo yung other side ko. Mahinang sabi niya. Puro magaganda lang kasi ang nakikita mo. Yung maayos, masaya at seryoso. Pero hindi laging ganon. May mga bagay sa akin na mahirap tanggapin. Gusto ko makita mo yon at sana manatili ka pa rin. Huminga siya ng malalim bago muling nagsalita. Gusto kong ipakilala ka kay nanay. Gusto kong iharap ka sa kanya, ipagmalaki ka. Sabihin na, I found my new home. Sa'yo, sa atin. Hindi alam ni Amethyst kung ano ang mararamdaman. May kung anong gumapang na init sa dibdib niya. Hindi lamang kilig, kundi isang uri ng pagtanggap. Ramdam niyang unti-unti, binubuksan ni Jax ang bawat sulok ng puso at pagkatao nito sa kanya. At habang pinagmamasdan niya ito, alam niya, mas talong nahuhulog ang loob niya sa lalaking nasa harap niya. Tahimik muna siyang tumitig kay Jax, saka marahang ngumiti. Thank you for trusting me, mahina niyang tugon. Hindi ko alam kung deserve ko to, pero I'll try my best to be worth it. You are worth it, sagot ni Jax. Deserve mong malaman ang lahat sa akin. I have flaws at itong parte ng buhay ko na ayoko sanang ipakita sa'yo. But I'm taking the risk kasi mahal kita. E diba kapag mahal mo, handa kang sumugal? Kahit di mo alam ko anong kahinatnan, susugal ka at ipaglalaban mo. Dahan-dahang iniabot ni Amethyst ang kamay niya. Walang salita, pero sapat ang haplos na yon para iparating ang damdaman niyang di pa kayang buuin sa salita. Inawakan to ni Jax, mahigpit pero maingat na parabang pinapangakong hindi siya bibitaw. Matiim na tumango si Amethyst sa kainunbuckle ng seatbelt niya. Naunang lumabas sa Jax ng sasakyan, umikot papunta sa gilid niya. Pagdating doon, maingat niyang binuksan ang pinto. Magkasabay na naglalakad sina Amethyst at Jax papalapit sa bahay. Palingalinga si Amethyst at parang kinakabahan. Unang beses niyang makikilala ang ina ng asawa. Parang di na nga niya maintindihan ang nararamdaman. Namamawis ang kanyang kamay na hawak ni Jax ngayon. Napaangat ang tiyan niya kay Jax. Napangiti si Amethyst nang wala sa sarili. Ano pa man at kung sino pa man ito, tatanggapin niya ng buong buo ang asawa. Upo ka muna. Tawagin ko lang si nanay. Nakangiting sabi ni Jax. Tumango lang si Amethyst at iniwan ang asawa. Pumunta agad sa kwarto ng ina sa Jax. Nay? Nay? Tawag niya. Halatang may kaba sa boses habang sinusuyod ng tingin ng buong silid. Nagtaka siya na mapansing wala ang ina doon. Bumilis ang tibok ng kanyang dibdib. May kutob siya. Nagtaka siya na mapansing wala ang ina doon. Mabilis siyang nagtungo sa banyo. Walang pag-aalilangang binuksan ng pinto. Pagkabukas ng pinto, halos matigilan siya sa nakita. Ang inang nakaupo sa sahig, nakapikit at parang walang malay. Nay! Mulalas niya, nanginginig ang boses at agad lumapit. Niyakap niya ito na mahigpit. Halos mapaiyak sa sobrang pag-aalala. Nay, anong nangyari sa inyo? Gising po kayo, Nay, please? Nangilid na ang luha sa kanyang mga mata habang niyuyog ang balikat ng ina. Doon lang naalimpungatan si Jesusa nang marinig ang tinig ng anak. Mabigat ang kanyang mga mata nang dumilat siya. Unang bumungad sa kanya ang mukha ni Jax, punong-puno ng takot at pag-aalala. Nakahawak to sa magkabilang balikat niya at pilit siyang inihaharap dito. Jax! Mahina niyang tawag. Pilit siyang bumabangon habang bakas pa rin sa kanya ang panghihina. Napaiyak si Jesusa habang nakayoko sa harapan ni Jax. Maingat siyang inakay ni Jax patayo at dahan-dahang nilabas mula sa banyo. Pinaupo niya ito sa gilid ng kama at saka lumuhod sa harap nito. Ano na naman pong nangyari? Bakit kayo nagkulong sa banyo? Tanong niya, bakas ang pag-aalala sa boses. Pinunasan ni Jesusa ang kanyang mga luha, pilit na tinatago ang bigat ng damdamin sa likod na isang mahina at pilit ng ngiti. Inawakan ni Jax ang kamay ng ina at sandaling pinagmasdan ito.
Bumaba ang tayo niya sa braso nito at doon siya napatigil. Nanlaki ang mga mata niya na makita ang malalaking pasa sa balat nito. Nay, ano pong nangyari dito? Tanong niya. Bakas ang gulat at pag-aalala sa tinig. Bigla, binawi ni Jesus ang kanyang mga kamay at pilit na itinago sa kanyang likuran. Napabuntong hininga sa Jax. Alam na niya ang sagot sa kanyang katanungan. Sinaktan na naman kayo ni Tatay Marlon? Tanong niya na bakas ang galit sa tono ng boses. Hindi niya sinasadya. Naubos kasi ang pera niya tas wala na akong maibigay. Wala naman akong maibigay dahil di ka pa nakakauwi kaya yun. Nagdilim ang paningin niya at nasaktan ako. Napaigting ang panga ni Jack sa narinig. Ipinagtatanggol niyo pa ang magaling ninyong asawa. Hindi niya sinasadya nasaktan ka. Nay, ang laki-laki ng pasanin niyo. Napatunghay si Jesusa sa anak at tila nakikiusap ang mga tingin kay Jax. Kilala mo ang Tatay Marlon mo, dala lang ng init ng ulo kaya nakakagawa ng mga bagay na hindi niya gusto. Ines na tumayo sa Jax, umupo sa tabi ng ina. Minsan na nga lang po kung umuwi dito sa bahay, tapos aabutan ko pa kayong ganito. Hinanakit niya, tsaka napaharap sa nanay niya. Nakakapagod na pong intindihin ang sitwasyon ninyo, Nay. Magising naman kayo sa katotohanan. Ang tagal ng panahon na sinasaktan kayo ng asawa niyong walang pagpapalaga sa inyo. Iniwan niyo po si Tatay Marlon at sumama po kayo sa kakakin sa mansyon. Paano na si Tatay Marlon mo kung iiwan ko siya? Anak, malaki ang utang na loob ko sa kanya kung wala siya. Baka matagal na akong sumuko at baka wala ka ngayon kasama ng totoong tatay mo, sabi ni Jesusa. Nangingilid ang luha sa kanyang mga mata. Ngunit mas nangingibabaw ang takot, hindi para sa sarili kundi sa lalaking tinuring niyang tagapagligtas kahit ilang beses na siyang sinaktan nito. Marahas na napabuntong hininga sa Jax, mariing pinikit ang mga mata, pilit nilulunok ang galit. Minsan naiisip niya na parang pera lang ang dahilan kung bakit mahalaga siya sa kanyang ina, para may maibigay itong pera sa lalaking palaging sumusugat sa pagkatao ng kanyang ina. Magbihis po kayo. Malamig niyang sambit. Di makatingin ng diretsyo sa ina. May kasama po ako. Gusto ko po siyang ipakilala sa inyo. Takpan niyo na lang po ang kamay ninyong may pasa. Nanatiling tahimik si Jesusa. Para siyang binuhusan ng malamig na tubig sa narinig. Muling bumagsak ang tingin niya sa kamay niyang may nangingitim na pasa, ebidensya ng isang gabi ng kalupitan. Mabilis niyang tinago yon sa likod ng palda, parang kusang kinahiya kahit wala siyang kasalanan. Sino kasama mo? Mahinang tanong ni Jesusa, puno ng kaba. Makikilala niyo rin po, basta po magbihis kayo. Gusto ko po kayong ilayo dito pero kayo ang may ayaw. Jax, halos pabulong ang boses ni Jesusa. Anak, baka lalo lang ako masaktan ni Marlon. Baka pag nalaman niyang may dinadala ka ibang tao dito, hindi na siya makakapanakit ulit. Putol na Jack sa ina. Ngayon matapang na ang kanyang tinig. Hindi ko na po hahayaan, Nay. Lumabas at iniwan ni Jack ang ina sa kwarto nito. Binalikan niya ang asawa sa sala. Napahinto siya nang mamataan ng isang lalaki na nakatayo di kalayuan kay Amethyst. Napatiim siya na mapansin na mariin itong tinititigan ng kanyang asawa, habang si Amethyst nakayoko at tila naiilang sa mga matang nakatuon sa kanya. Tatay Marlon, sambit niya. Halos pabulong ngunit puno ng pag-aalala. Biglang nag-angat ng tingin si Amethyst sa kanya at sa isang iglap, nakita niya ang lungkot at takot sa mga mata ng asawa. Halos hindi ito makapagsalita. Agad itong tumayo mula sa kinaupuan at parang may magnet sa pagitan nila. Mabilis siyang lumapit at agad na hinawakan ang kamay nito. Ramdam niya ang panginginig, hindi lang sa katawan, kundi sa puso nitong hindi malaman kung paano tatanggapin ang mga susunod na mangyayari. Napaayos ng tayo si Marlon, bahagyang nakangisi habang nakatitig kay Jax. Parang gusto ko lang kausapin nung kasama mo, Jax, aniya. May halong parunuya at hamon sa boses. Halos mayakap na ni Amethyst si Jack sa sobrang takot. Parang gusto niyang ilayo ito sa tingin ng asawang tila may galit sa lalaking hindi niya kilala. Bisita ko siya kaya pakiusap, huwag mo siyang bastusin. Tumaas ang gilid ng labi ni Marlon. May bahid ng pang-Alaska ang tinig. Binabastos? Ako pa? Sinusubukan ko lang makipagkaibigan sa bisita mo, pero parang masyado siyang tahimik. Mahiyain yata. Mariing napabigit sa Jax, pilit pinipigil ang sarili. Dahan-dahan niyang nilagay sa kanyang likuran ng asawa, parang sinasanggalang ito para protektahan laban sa lalaking mapang-abuso.
Andito kami para ipakilala siya kay nanay at hindi sa'yo, Marlon. Hindi ikaw ang dahilan kung bakit kami nandito at alam mo, hindi mo kailanman nakuha ang tulad ng tunay kong ama. Jax! Isang malakas sa sigaw ang pumunit sa tensyon mula sa likuran nilang mag-asawa. Sabay na napalingon sila Jax at Amethyst sa pinagmula ng boses. Nay! Mahina, ngunit puno ng bigat ang pagkakabitaw ni Jax ng salita. Tatay mo pa rin siya, kaya igalang mo. May diing sabi ni Jesusa habang naglalakad palapit sa kanyang anak at sa asawa nitong si Amethyst. Mariing tumingin si Jax sa kanyang ina, halatang pinipigilan ng pagtaas ng boses. Nauna siyang bumastos sa asawa ko, Nay. Dinala ko si Amethyst dito para ipakilala sa'yo, pero nahuli ko siya nakatitig sa asawa ko at hindi yun tingin ng may respeto sa isang babae. Nakakabastos yun para sa akin at di ko hahayaang may gumawa nun sa kanya. Hindi umiwas ng tingin sa Jax, ramdam sa kanyang tinig ang puot at sakit na pinipigilan. Yung tingin pa lang niya, yung ngiti niya habang tinititigan si Amethyst, alam ko, may pangmamata. Alam ko, binastos niya ang asawa ko at hindi ko palalampasin yon, Nay. Tahimik lang si Amethyst, nakayoko habang mahigpit ang hawak sa kamay ni Jax. Samantala si Jesusa halatang nagulat. Hindi inaasahan ang lalim ng galit at paninindigan ng anak na ipagtanggol ang babaeng kasama. Gusto ko lang naman sana na makita mo si Amethyst bilang taong mahal ko. Gusto kong makilala mong babaeng pinakasalan ko, ang babaeng kasama ko sa pagbuo ko ng sariling pamilya. Napailing si Marlon, saka tumawa ng marahan, puno ng pang-uyam. Nakakatawa ka, Jax. Tingin lang binastos agad. Seryoso ka ba? Lumapit siya ng kaunti. Halatang walang ni katiting na pag-asa sa mukha. Bakit? Bawal na bang tumingin ngayon? Ang ganda ng asawa mo natural lang mapatingin, di ba? May halong ngisi ang huli niyang salita. Parang sinadyang pang-iinsulto. Napakuyom ang kamao ni Jax at nag-igting ang kanyang panga. Magsasalita na sana siyang muli pero naramdaman niya ang marahang pag-aplos ni Amethyst sa kanyang braso. Napalingon siya rito at tumambad sa kanya ang mga mata nitong nakikiusap. Kasabay ng mahihinang iling at napabuntong hininga sa Jax, pilit pinapakalma ang sarili. Tama na, Jax. Mahinahong sabi ni Jesusa habang lumalapit sa anak. Hinawakan niya ang braso nito, tila pinapakalma ang tensyon. Ayokong may gulo sa harap ng bisita mo. Nakakahiya naman. Ayusin na lang natin to. Kung talagang gusto mong ipakilala sa akin ang asawa mo, tumingin siya kay Amethyst, saka bahagyang ngumiti ng pilit. Pasensya ka na, Amethyst. Hindi dapat ganito ang salubong sa'yo. Bahagyang tumango si Amethyst at ngumiti ng payak sa ina ng kanyang asawa. Inihatid ni Jesusa ang mag-asawa sa kotse. Pauwi na ang mga ito sa mansyon ni Roger. Sinekretuhan na siya ni Jax ng pera para sa kanyang panggastos, pero hindi pa rin nawawala sa anak niya ang kagustuhang kumbinsin siyang umalis at iwanan ang asawa niyang si Marlon. Di na rin niya napansin si Marlon kung saan to nagpunta. May sinumpaan sila sa harap ng Diyos at ng maraming tao na magsasama sila sa hirap at sa ginhawa habang buhay. Gaano man kasama ang ugali ni Marlon, hindi pa rin niya kayang iwan to. Nay, please lang po. Kung may problema kayo, tawagan niyo ako agad. Huwag niyong sarilinin. Mas maganda sana kung sumama na lang kayo sa amin ni Amethyst sa mansyon. O kung ayaw niyong kasama si Tatay Roger, pwede ko kayo ipagpatayo ng bagong bahay. Pangumbinsi pa ni Jack sa ina. Pero desidido talaga itong hindi umalis sa poder ng asawa. Ngumiti ng pilit si Jesusa. Alam mo naman palagi ang sagot ko. Mahal ko ang Tatay Marlon mo. Sagot niya at saka napatingin kay Amethyst. Dapat alam mo yan. Ngayong may asawa ka na at nakikita ko kung gaano mo kamahal si Amethyst. Sinunda ni Jax ng tingin ang tinitingnan ng ina. Ginagap niya ang kamay ni Amethyst. Iba na ang sitwasyon natin. Kayo ay may problema sa asawa ninyo. Kami po ni Amethyst maayos ang pagsasama. Hindi ko kayang gawin ang mga ginagawa sa inyo ni Tatay Marlon. Hindi ko yata kayang pagbuhatan ng kamay ang asawa ko. Napabuntong hininga sa Jax, halatang pigil ang sarili. Gusto pa sana niyang magsalita pero alam niyang wala siyang magagawa kung buo na ang desisyon ng ina. Basta po, Nay, kahit anong mangyari, andito lang kami ni Amethyst para sa inyo. Hindi niyo kailangan tiisin yun mag-isa, Ana Jax, habang mariing hinahawakan ang kamay ni Jesusa. Tumango lang si Jesusa, pilit na ngumiti. Alam ko, anak, pero asawa ko pa rin ang tatay mo. Hindi basta-basta yun nawawala kahit masakit. Sana darating din ang araw na magbago siya. At kung hindi,
Tanong ni Jax, halos pabulong. Napatingin si Jesusa sa anak. Saglit siyang natahimik bago muling nagsalita. Di ako ang para mag-adjust. Ganyan talaga ang pag-aasawa, anak. Hindi laging patas, pero kung pipiliin mo araw-araw, kahit mahirap, yon ang tunay na pagmamahal. Sa gilid, tahimik lang si Amethyst, pero dama niya ang bigat ng bawat salita ni Jesusa. Hinigpitan niya ang hawak sa kamay ni Jax. Sa kabila ng lahat, di niya maiwasang humanga sa tibay ng loob ng biyanan niya. Mahal niyo talaga siya, bulong ni Jax. Oo, anak. Mahal ko siya. Minsan yung pagmamahal hindi lang dapat kapag madali, dapat lalo na kapag mahirap. Tumango si Jax. Wala na siyang sinasabi. Sa puntong yon alam niyang wala siyang karapatang pigilan ng ina. Hindi sa pag-ibig na pinili nito, kundi sa tapang na dala ng pagiging isang asawa. Nilapitan ni Jesusa si Amethyst. Aalagaan mong apo ko, ha? At huwag kang mahihiyang pumunta dito sa bahay, anak. Pagpasensyan mo na ang tatay Marlon mo. Salamat at nakilala ko ang babaeng mahal ng anak ko. Maluhaluhang sabi niya. Masaya rin po akong makilala kayo, Nay. Huwag po kayo mag-alala, ang nangyari po dito, hindi ko dinadamdam. Babalik po kami ni Jax para dalawin kayo, ani Amethyst. May ngiti sa kabila ng lungkot. Lumapit si Jax sa tabi ng ina at niyakap ito mula sa gilid. Napapikit si Jesusa. Dinamnam ang yakap ng anak na nooy musmos pa lamang sa kanyang mga bisig. Ngayon may asawa na at magiging ama na rin. Salamat, anak. Mahina niyang bulong kay Jax. Salamat na hindi mo ako pinabayaan. Wala yun, Nay. Kayo pa ba? Kahit kailan hindi ko po kayo iiwan. Bumuntong hininga si Jesusa, saka muling tumingin kay Amethyst. Mag-iingat kayo sa biyahe at Amethyst, salamat ulit, ha? Huwag mong pabayaan ang sarili mo. Ang mga ina kahit gaano kalakas, kailangan din ng pahinga. Tumango si Amethyst. Bahagyang napahawak sa tiyan niya. Opo, pangako po alagaan ko ang sarili ko para sa baby at para na rin kay Jax at para sa sarili mo. Dagdag ni Jesusa nang may mapait ng ngiti. Kasi kahit mahal natin ang iba, sarili natin ang unang dapat nating mahalin. Sandaling natahimik ang tatlo. Parang ayaw pa nilang maghiwa-hiwalay. Babalik kami, Nay? Muling ulit ni Jax. At sa susunod, sana masaya ng mukha mo, hindi na puro lungkot. Sana nga, anak. Pero kahit malungkot ako, masaya ako sa inyong dalawa. Yun lang ang mahalaga sa akin ngayon. Hinintay nilang pumasok ang mag-asawa sa kotse. Pagkaandar nito, napatayo lang si Jesusa sa tapat ng gate. Pinanood habang unti-unting lumiliit sa paningin niya ang kotseng sinasakay ng kanyang anak. Sa dibdib niya, naroon pa rin ang takot, pero may halo na tong konting ginhawa. Dahil kahit papano may isang tao na nakakaintindi sa kanya. Pamilya na alam niyang buo, at yun na lang munang sasandalan niya, habang sinusubukan pa rin niyang itaguyod ang kanya. Pagkapasok ni Jesusa sa loob ng bahay, napasinghap siya sa gulat nang biglang sumulpot si Marlon. Napahawak siya sa dibdib. Nakauwi na ba ang bastardo mong anak at ang asawa niya? Marahang tumango si Jesusa. Binigyan ka ba ng pera? Akin na yung pera. Tila na paatras si Jesusa sa tanong ni Marlon. Panggastos natin yun. Wala ka namang trabaho. Paano tayo kakain? Mariing napatiimbagang si Marlon. Umikas ang kamay, akmang sasampalin si Jesusa. Wag! Malakas sa sigaw ni Jesusa. Napaiwas siya ng tingin habang mariing nakapikit ang mga mata. Wala akong pakialam. Nagrereklamo ka? Lintik ka? Tandaan mo, Jesusa, kung di dahil sa akin, baka pinagpepiestan pa rin kayo ng mga makakating dila dito sa barangay natin. Malaki ang utang na loob mo sa akin, pati ng anak mo, kaya wag mo akong pagdadamutan ng grasya. Asik ni Marlon. Walang nagawa si Jesusa kung di ibigay ang perang iniabot ni Jax para pangkain nila. Maghahanap na lang ako ng magpapalaba, mahina niyang nasambit. Para maikita ko. Di pa rin nawala ang pagkabahala ni Jax para sa kaligtasan ng kanyang ina. Hanggat kasama pa rin to ang malupit niyang asawa, hindi siya mapapakali.